Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sila Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. At sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang tunay na liwanag sa dilim. Sa Ebanghelyo sa linggong ito, ang kagilagilalas na pagpapahayag ni Kristo ng kanyang sarili ang ating pagninilayan. Ang kanyang pagbabagong anyo na nasaksihan ng kanyang malalapit na mga alagad. Naging konkretong pahayag ito ng kanyang kaluwalhatian. Hindi lang siya natatanglawan ng liwanag. Siya mismo ang liwanag sa gitna ng kadiliman ng mundo. Matatandaan na ayon sa Genesis, magkaroon ng liwanag ang sinaunang pagkilos ng Diyos sa gitna ng kawalan. Si Jesus naman sa pagkakataong ito, sa gitna ng karanasan ng kawalan sa kasaysayan ng tao, ang maluwalhating liwanag ng Diyos na sumisikat at tumatanglaw sa lahat ng taong nasasadlak sa kadiliman. Siya ang kaganapan ng kautusang kinakatawan ni Moises at ng mga propetang kinakatawan naman ni Elias. Siya ang pangakong kaligtasan at kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ito ay pagpapakilala niya kung sino talaga siya sa pamamagitan ng pagbabagong anyo, pagpapakilala ng kanyang pagka-Diyos. Hindi siya pangkaraniwang tao lamang. Kaugnay ng paglukob ng maningning na ulap at ng patotoo ng Diyos Ama kay Jesus, takot ang naging reaksyon ni na Pedro, Santiago at Juan, kaya napasubsob sila. Sa banal na kasulatan, takot ang karaniwang tugon sa paglalahad ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian dahil sa paniniwalang hindi makakayanan ng taong saksihan ito. Ikamamatay ng tao ang pagsaksi sa dalisay na presensya ng Diyos. Hindi maliligtas ang tao sa kanyang pakikipagtagpo sa Diyos dahil sa kanyang karumihan o kasalanan. Tumindig kayo, huwag matakot. Ito ang sabi ni Jesus nang lapitan sila. Para sa mga Hudyo, pagtayo ang pinakamainam na posisyon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Posisyon ito ng pagyakap sa dignidad ng pagkatao na mula rin naman sa Diyos. Sa tanglaw ng liwanag ni Jesus, kapag nakita, natanggap, at naisabuhay ng tao sa kanyang tunay na sarili, buong-buo siyang haharap sa Diyos sa kaganapan ng kanyang pagkatao
na posible lang mangyari sa pamamagitan ni Hesukristo. Dahil si Jesus ang rurok at kaganapan ng pagpapahayag ng Diyos ng sarili nito, ang pagpapakilala niya kung sino siya ay malinaw na tanglaw para makilala rin ng tao ang tunay niyang sarili. Natatanging lunas para sa mga nawawala sa sarili. Sa madaling salita, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay paglalantad din ng plano ng Diyos ukol sa pagbabagong anyo ng sangkatauhan, lalo na kapag natutuhan ng bawat nilikha ng Diyos na yakapin si Jesus gaya ng pagyakap ni Jesus sa ating pagkatao.